Okay po, meron na po tayong 81 shares mga kapatid and 111 active viewers at this point. So, praise God po. Thank you so much for that. Malaking bagay po yan. 81 shares, napakaganda po niyan, and 111 active viewers. Dumako po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos na makikita po natin sa Biblia. Ang atin pong Bible passage na allocated sa atin tonight ay Acts chapter 17 verses 1 to 9. May iksi lang po ito. Ito po ay pagpapatuloy ng ministry nila Pablo at ni Silas doon po sa lugar po ng Europe. At kung inyong matatandaan, last week po ay atin pong pinagpatuloy ang pag-aaral sa area na ito at para lalo lang para maging visual ang ating pag-aaral. So I mentioned the place Europe dahil talagang maganda po na marinig ninyo mula sa aking preaching na ito na sa second missionary journey ni Pablo at ni Silas at ni Timothy ay nakarating na po ang gospel sa Europe. Nung panahon na yun, hindi po nakarating sa Pilipinas, pero nakarating sa Europe. So, basahin ko po ang talata. When Paul and his companions had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica. Kung inyo pong matatandaan sa Bible, merong Thessalonica, di ba? Yung 1 Thessalonians and 2 Thessalonians. Ito po yung kasaysayan. So, ibig sabihin ng Thessalonica ay nasa Europe at si Pablo po ang nagtanim ng mabuting binhi sa Thessalonica. Praise the Lord po. At ang sabi po dito, nung siya dumating sa Thessalonica, ay meron doong isang Jewish synagogue. Okay? So, nung panahong yun pala ay kalat na rin ang mga Hudyo. In fact, sa lugar po ng Thessalonica, sa lugar ng Europe, ay meron na pong Jewish synagogue. As was his custom, kagaya ng kanyang kaugalian, Paul went into the synagogue and on 3 Sabbath days, he reasoned with them from the scriptures. Nakipag-usap, nakipagtalastasan, nakipagpaliwanagan si Pablo sa Jewish synagogue ng Hudyo, meaning may mga Hudyo doon. At ang sabi ng verse 3, explaining and proving that Messiah had to suffer and rise from the dead. Pinaliwanag niya na ang Messiah ay dapat maghirap, pero dapat ding mabuhay sa gitna ng mga patay. Napaka-powerful po nun. At ang sabi rito pa ay, this Jesus I am proclaiming to you is the Messiah. Mabigat po yung statement na yon. Sa panahon na yon, na ang mga tao ay wala pang kabatiran kay Jesus Christ at ngayon ay pinoproclaim ni Pablo na hindi lamang siya basta Jesus Christ. Siya ay Messiah ng mga Hudyo. Some of the Jews were persuaded, wow, good news, and joined Paul, good news na naman, and Silas, as did a large number of God-fearing Greeks, wow, good news, and quite a few prominent women. Wow, good news na good news ang verse 4. Pero sa verse 5, mukhang bad Jews, but other Jews were jealous. Eto na po, ang mga Hudyo, nag-jealous na. So they rounded up some bad characters from the marketplace, formed a mob, and started a riot in the city. Then they rushed to Jason's house in search of Paul and Silas in order to bring them out to the crowd. So may binabanggit ditong parang tinuluyan ni Pablo ng pangalan po ay Jason. Ayan po, Jason. Hindi po Jason Sonsa, but Jason. Isa sa mga pangalan na hindi kilala sa panahon natin. Pero mukhang kilala sa lugar ng Europe na tinirhan po ni Pablo. At ang sabi dyan, but when they did not find them, hindi nakita si Pablo at saka si Silas sa bahay ni Jason, sabi nito, they dragged Jason and some other believers before the city officials shouting, these men who have caused trouble all over the world have now and come here. And Jason has welcomed them into his house. May mga dagdag na, no? May mga akusasyon na. And they are all defying Caesar's decrees. Matindi ang accusation. Pinagbibintangan nila
na si Jason at ang mga taong kanilang hinuli ay mga nagdi-defy, mga sumisira, may mga lumalaban sa mga batas ng Caesar. Sapagkat nung panahon na yan, ang Caesar po ay parang Diyos sa kanila. At ang sabi dito, saying that there is another king, one called Jesus. Ayan po, ando na po yung pagmamaniobra, at talagang ginagalit nila ang mga tao dahil sinasabi ng mga ng mga Diyos na ito na punong-puno ng jealousy, galit, pagkapuot at mga pagsiselos, dinagdagan na po nila, minaliit na po at o kaya ay minasama at talagang binigyan ng ibang interpretasyon. And then sabi ng verse 8, eto na po, when they heard this, the crowd and the city officials were thrown into turmoil. Ayan, nagkagulo na po. Havoc. Nagkaroon na po ng kaguluhan. And then they made Jason and others post bond and let them go. So nagkaroon na po meron na po sila mga hininging bond. Kumbaga sa panahon natin, mga pera. Para mga bond. At bago sila pinalayas o pinalabas. So ngayong gabi mga kapatid ay ipagpapatuloy po natin, mga kapatiran, ang ministry ni Pablo at saka ni Silas doon po sa Europe. Ngayon po gusto kong sabihin sa inyo na okay, dito po sa binasa po natin ay nakaranas po sila ng matinding conversion. Yan po ay makikita natin sa talatang 4. Later po ipaliliwanag ko yan isa-isa. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na sa binasa po natin ay nakaranas na naman sila Pablo, sila Timothy, at saka itong si Silas ng matinding numero ng conversion. Okay po, dahil sa kanilang ministry, sa kanilang preaching ministry. At pero makikita rin naman natin dito mga kapatid na nagkaroon po ng tinatawag na organized crime, organized efforts ng kung paano uusigin sila ng kanilang mga kaaway. Ang gusto kong ipakita sa inyo ngayong gabi mga kapatid, itong conversion at saka ang persecution ay talagang magkasama. Talaga pong yan po yung dalawang larawan. Kapag matindi ang kapag matindi ang conversion, ang kasunod po niyan ay persecution. Yan po ang laman-laman po nito. Pero mga kapatid, ang gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin, huwag po tayong magkakaroon kailanman ng takot. Ang takot po hindi galing sa Diyos. Huwag tayong matatakot dito po sa dalawang mukha ng ministry. Yung kapag may conversion ay may persecution. Huwag po tayong matatakot dyan. Katunayan, mga kapatid, dapat pa nga tayong maging consistent at talagang tirahin natin ang matindi itong sanglibutang ito sa pamamagitan po ng powerful gospel ni Jesus Christ for the glory of God. Okay po, so sa gabing ito, guys, okay, fasten your seatbelts. Okay, sana ay tumigil muna tayo dahil tayo po'y makikinig ng exposition ng salita ng Diyos. Okay? Alam niyo po, kapag siguro nasa harapan tayo ng hari ng England, siguro talagang tayo po'y titigil kapag nagsasalita na po. Pero ngayong gabi, ang pag-uusapan po natin ay salita ng hari ng mga hari. Kuminsan mga kapatid, may kaunti tayong bias Kapag umaawit ang bayang magiliw, tumitigil tayo. Right? Kapag umaawit ng yung ating pambansang awit, tumitigil tayo. At talagang pinupunan natin yung mga lumalakad. Pero bakit kapag kasalita na ng hari ng mga hari ang pinag-uusapan natin, parang wala tayong masyadong pagbibigay ng respeto. So yan po, ngayong gabi hindi po ako magchichismis. Okay, hindi po ako magsasalita ng mga bagay na walang kabuluhan. Napakatindi po ng pag-aaralan po natin, salita ng Diyos, pag-aaralan natin tapos magkakaroon tayo ng reflection. Kaya talagang dapat po, ayan ay binibigyan po natin ng respeto. Kapag hindi po natin nirespeto ang salita na ng Diyos, maniwala po kayo, wala na po tayong rerespetuhin.
Kasi po, pinakamataas na yung dinisrespect natin eh. Hindi naman to salita ni Duterte, hindi to salita ni Trump o ni Biden. Ito po'y salita ng Diyos. Okay po. Kaya sana po ay unti-unti ko kayong madala sa paniniwalang ito. Kapag Bible na po ang usapan, ibang usapan na po yan. So ngayong gabi mga kapatid, ang aking pong tema, pinamagatan ko po na vast conversion results in organized persecution, hit hard anyway. Kapag sinabi nating vast persecution, malakihang conversion, maramihang conversion. Pero ito daw po ay nagre-resulta ng organisadong persecution. Pero sa kabila ng katotohanan ito, ang aking challenge pa rin ay, we will never give up. Instead, we will hit hard the world. Amen? Powerfully by the power of the gospel. Ngayong gabi ang tanong ko po, ang aking thesis question ay napakaganda mga kapatid. Why does vast conversion produce concerted persecutions or organized persecution? Number 1 mga kapatid. Okay, actually iisa lang ang sagot ko dito na nakita. At yun ay makikita sa verse 5. Ang tanong po natin ay bakit? Bakit ang maramihang conversion ay nanganganak ng organized na persecution? Isa-isahin po natin to. Masyadong mahalaga po itong katotohanan ito, mga kapatid. Kapag baka hindi nyo pa ito narinig, itong exposition na ito, maganda pong mapakinggan po natin. Isipin nyo na lang na kayo po'y nasa Bible study, isipin nyo lang na kayo po'y nasa online Bible school. Ayan po, ipasok po natin to sa ating mga puso. Okay, bakit ang maramihang conversion ay nanganganak ng organized na persecution? Alam nyo kung ano ang sagot ko? Sa verse 5 ang nakita ko ay, but other ay jealousy, spiritual jealousy. Yan po'y makikita natin sa talatang 5. Sabi ng verse 5, but other Jews were jealous. Ayan na po, ang jelling, sabi nga. So mga kapatid, ang sabi dito, but other Jews were jealous. Hindi naman lahat. Pero sabi ng Bible, but other Jews were jealous. Ang binasa ko po ay verse 5. Ang tanong, bakit sila nag-jealous? Bakit yung ilang mga Hudyo na to ay nag-jealous? Babalik tayo sa preceding verse 4. Sapagkat sa talatang 4 ay makikita natin ang salitang ganito, but some of the Jews were persuaded. Ayun, persuade pala. At nag-join kay Pablo at kay Silas. Ayan na po. Kaya pagdating sa verse 5, ang sabi po dyan ay nagkaroon sila ng jealousy. Kaya ang tawag ko dito ay spiritual jealousy. Kasi more or less, itong mga Hudyo na to na nanalig, naniwala, na persuade ni Paul at nag-joined kay Pablo at saka kay Silas ay suspect mga kapatid na ito yung mga miyembro nila. Ito yung mga kaanib ng simbahan nila ng kanilang paniniwala. Ay kaya lang bumaligtad dahil magaling ang Holy Spirit. Magaling din naman sila Pablo na persuade mentally, spiritually. I'm sure nagkaroon to ng enlightenment. In fact, ang sabi nga ng Bible large number of God-fearing Greeks. Ayan po, mga Greek pa. At ang nakasulat dyan ay large number. Kaya mga kapatid, talagang nagkaroon sila ng jealousy kasi hindi naman pala, yes, konti sa mga Hudyo, pero ang nakasulat sa susunod na sentence ay large number of God-fearing Greeks. Kaya mga kapatid, nagkaroon sila ng spiritual jealousy. So yan po mga kapatid ang aking unang nakita dito. Anyway, talagang iisang sagot ko dito Nagulat nga si Oliver, isa lang yung point mo. Sabi ko, yun lang ang nakita ko dito, inaral ko Isa lang talaga ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng spiritual jealousy dahil nakukuha natin. Kaya nga alam nyo mga kapatid, by God's grace, talagang sa dami po ng ating nagiging conversion nationwide dahil sa ating gabi-gabing
ragasa ng pangangaral, hindi po maiiwasan na may mga grupo na nagkakaroon ng spiritual jealousy. Dahil nga po sa dami po ng naniniwala na, may mga nanonood na po sa atin na talagang matitindi po ang testimonies. Dati, winatch party lang. Ngayon, siya na yung nagwa-watch party. Ngayon, may mga PBMA pong nakikinig sa atin, mga kapatid. Kanina lang, may natanggap ako, Sambales, na nagpapasalamat kay Lord na talagang meron palang ganito. At itong tao na ito ay dati naming member. Pero nahiwalay na sa amin for the last 20 years. At tuwan-tuwa siya na meron na po palang ganito tayo. At may panawagan siya actually sa atin na pumunta tayo ng Sambales. So mga kapatid, grabe po. So grabe po ang ginagawa ni Lord sa atin pong Bible preaching. Kaya nga asahan din po natin, asahan na po natin yan, na may mga tao na siguro galing sa ibang pananampalataya na magkakaroon ng spiritual jealousy dahil sinasamahan tayo ng Holy Spirit. Ngayon po mga kapatid, under this heading ay meron pong akong isang tatalakayin na napaka-importante. Ito po yung source. Ito po yung source. Bibigyan ko ng pansin na, 'di ba? Sabi ko sa inyo ay nagkaroon talaga ng spiritual jealousy. Gusto ko munang pag-aralan, talagang ipakita, ipinpoint sa inyo yung source ng spiritual jealousy. Yan po yung makikita sa talatang 4, sa talatang 4. Ang sabi po ng verse 4, some of the Jews were persuaded and joined Paul and Silas as did a large number of God-fearing Greeks and quite a few prominent women. Ano ang source ng kanilang spiritual jealousy? Kasi pala mga kapatid, eto na, ipapakita ko na sa inyo, word for word. 3 po ang level, 3 level ng mga tao ang kanilang na-convert. Yung nagsabing persuaded at yung sinasabing nag-join kay Pablo at kay Silas. Una, some of the Jews. Una, sa listahan po natin yan. Pangalawa, large number of God-fearing Greeks. So hindi lamang Hudyo, pati pagano. Ang sabi dito, Greeks. At hindi sinasabing 3 o 4 na peraso. Large number of God-fearing Greeks. Natatakot sila. May pagkatakot sila sa Diyos, pero hindi born again. Mga religious malahil, pero hindi born again. Ito pang mabigat. Ang mabigat, yung pangatlo sa listahan natin, quite a few prominent women. Konti lang ito, few, pero mga prominente. Mga siguro, mga kilala sa lipunan. Baka sabihin na lang natin, bakit sinabing prominent? Baka mga artista ito. O kaya naman, baka negosyante. O baka taong mga scholars, mga babaeng, o kaya ay mga babaeng ang asawa naman ay mga politikong sikat, kaya tinatawag siyang prominente. So mga kapatid, alam nyo naman kapag prominent ang na-born again, tapos babae pa, di siyempre magaling sa evangelism yan. Puputok ang gawain. Kaya naman pala nagkaroon ng spiritual jealousy. Kasi yung kanilang mga kazumba dati, yung kanilang mga kalaban sa kasino, yung mga prominenteng babae, nagbaligtara na. Ang sabi ng Bible, they were persuaded, grabe yun, mental po yun. And they joined. Sumunod na sila kay Pablo. So mga kapatid, ayan po. Ngayon, mga kapatiran, ano bang ginawa ni Pablo at ni Silas? Well, ang Bible ang magpapaliwanag. Ang ganda-ganda po ng mga nilagay ko dito. Ang nakalagay dyan ay ganito. As was his custom, Paul went into the synagogue and on 3 Sabbath days, he reasoned with them from the scriptures. Nakipag-reasoning out, nag-reasoned out siya, nagpaliwanag siya. Ito pang ginamit, explaining. Wow! Ini-explain ni Pablo sa kanila. At sinasabi nito, proving, pinapatunayan nila. Marahil may mga dumating na diyang nangangaral kay Jesus Christ pero hindi nila kayang ipaliwanag, hindi nila kayang patunayan. Hindi nila kayang mag-reason out ng mga pananampalataya kay Jesus Christ. Pero kay Pablo, ay silat sila kay Pablo. Kasi si Pablo ay scholar po yan eh. Si Pablo po ay abogado po yan eh. At saka si Pablo, mga kapatid, ay talagang dead serious yan. Alam nyo mga kapatid, grabe ang tao na yan. Yan po ay called by Jesus Christ through a vision.
Kaya magaling po 'yan mga kapatid. Pero hindi lang siya talaga magaling. Talagang siya po ay consistent, siya po ay committed, siya po ay decisive na tao. Kasi mga kapatid, may mga taong abogado rin pero mahina mag-decide. May mga tao din namang talagang magagaling pero hindi sila dedicated. Hindi katulad ni Pablo. Kaya importante. Kaya nga sa leaders, mga kapatid, trust me, by God's grace, mga kapatid, maraming rekado na kailangan. Kahit magaling ang utak, pag ang puso ay mahina, hindi naman pwedeng puro puso lang na walang laman ang isip, mga kapatid. Pero kahit maraming laman ang isip at malakas ang puso, mahina naman ang emosyon, madali ding natutukso. Kaya mga kapatid, kumbaga sa sinigang ay maraming rekado. Kaya alam nyo, patuloy tayo magtsatsaga sa pagtuturo ng ganito nationwide. Dahil alam kong may ginagawa si Jesus Christ sa ating mga young leaders. Dahil alam ko naman na kami po hindi magtatagal sa buhay na to kasi medyo may edad na po tayo. Pero yung mga kabataan dyan na 30 years old, matitrain niya na mga 10 years, gagamitin ng 20 years, wow! Mas marami tayong may madadala kay Jesus Christ. So mga kapatid, medyo mabigat po ang ginawa ni Pablo. Ano po? Sa loob ng 3 linggong Sabado ay nakipag-reasoned out, nag-explain at nag-prove siya na ano? Na si Messiah, na si Jesus Christ ay dapat na mag-suffer pero dapat din siyang mabuhay sa gitna ng mga patay. Matindi po 'yon. Para sa para mga kapatid dito sa mga God-fearing Greeks na to, aba, awesome 'yan. Imagine na matay tapos napatunay ni Pablo na nabuhay, ay hindi po naman normal 'yan. Hindi po normal 'yan dahil alam niyo naman si Jesus Christ, hindi ko sinasabing abnormal. Ang sinasabi ko mga kapatid ay very special at spiritual. Kaya napakatindi po ng ating ipinapangaral. Ang pinapangaral po natin, hindi kagaya ng mga preacher dyan, ng mga Buddha na namatay si Buddha, pero hindi naman nabuhay. Si Jesus Christ, nang ipinapangaral natin Jesus Christ, yes, inaamin nating namatay, pero muling nabuhay. Kaya matindi po kung palakasan lang, pagandahan lang, pagalingan lang ng tagapagligtas, iba po ang atin, mga kapatid. So dito nakikita ko, because of the word reasoned and explaining and proving, nakita ko ang salita ditong apologist. Si Pablo po ay naging apologist at saka si Silas. Dahil sa word na reason with them, explaining and proving that the Messiah had to suffer and rise from the dead. Naging apologist siya. By the way, anong ibig sabihin ng apologist? Ito po ang aking research. A person who offers an argument in defense of something controversial. So, ang ganda-ganda. Ang isang apologist ay isang taong nag-o-offer ng argumento in defense of something controversial. Si Kristo ay namatay. Hindi masyadong controversial yon. Pero nang sinabi ni Pablo na siya muling nabuhay, controversial po yon. Hindi po normal sa mga Europeo ang balitang may namatay at muling nabuhay after 3 days. Pero mga kapatid, imagine ay na-persuade ni Pablo ang mga taong ito na European sa balita niyang namatay si Kristo at muling nabuhay. Siya ay naging apologist. Ano pang ibig sabihin ng apologist? One who speaks, one who writes in defense of someone. Wow! At yun ang ginawa niya. Mga kapatiran, idinepensa ni Pablo si Jesus Christ. At siya'y nanalo sa kaso niya. In fact, ang sabi ng Biblia, they were persuaded. Grabe, ang ganda, no? Hindi lang persuaded, but they joined Paul. Alam nyo, marami, sa akin pong pagpipreach, maraming nape-persuade. Pero konti lang ang sumasali sa aming rally. Pero okay lang yun. Kailangan lang natin is a few good men para maikalat natin ang salita ng Diyos. Hindi rin kailangan ng Diyos ng marami, mga kapatiran. Ang kailangan ni Jesus Christ ay ilang taong totoo, decisive, committed for the gospel of Jesus Christ. Mga taong walang alinlangan na ang kanilang pagsunod kay Jesus Christ ay totoo at talagang ito yung pinakamataas na calling or vocation ang maglingkod kay Jesus Christ. Mga kapatid, tingnan naman natin yung effects ng spiritual jealousy. Ang naging effects ng spiritual jealousy ay organized persecution. Bakit ko sinabing organized? Tingnan nyo ha.
But other Jews were jealous. Sabi dyan, some lang ito. Konti lang ito mga Hudyo na to. Pero magaling mag-isip. At magaling mag-organize ng kasamaan. Sabi nito, they rounded up. Yan, nag-ipon siya ng mga bad characters from the marketplace. Mukhang may mga bayaran na sa panahon na yon. May mga mercenaries na. Okay? May mga bayaran, no? At pumunta lang sila sa marketplace, nakakuha na sila ng mga bad characters para round up nila, tapos nag-form ng mob. Yung mob po, mga kapatid, yung kaguluhan ng mga kung sino-sino. Ayan, mga kapatid. At sabi nito, nag-start sila ng riot in the city. Hindi sa baryo, sa syudad agad para malakasan. And they rushed to Jason's house. Organized talaga. Yung kaguluhan na yon, mga kapatid, ay gagawa lang ng riot para makapunta sila sa bahay ni Jason. Grabe, no? Organized talaga. At pagdating doon, para mahalugog nila ang bahay ni Jason para hulihin si Paul and Silas. Wala doon si Paul and Silas. Baka nagkakape. O baka nagpapahinga. O baka nasa ibang gawain. Mga kapatid, at ang layunin ay ilabas si Paul at saka si Silas. Dahil wala doon si Paul at saka si Silas, ang pinag-initan nila ay si Jason. Si Jason. At ang iba pang mananampalataya, binitbit nila doon sa city officials. At sila'y pinagsabihan, sila'y isinumbong sa mga city officials ng mga ibang sumbong na mga masasama, mga kathang isip. Mga kapatid. Ayan po. At dahil doon, nagalit ang mga city officials. Nagalit ang mga city officials. Dahil parang ang sumbong nitong mga troublemakers na ito ay itong si Jason at ang kanyang company ay dinidefy na ang Caesar. Si Caesar sa panahon na yan, Diyos ang treatment nila. Yan mga kapatid. Kaya tingnan nyo sa verse 9, pinalabas din naman nila si Jason at ang ibang mananampalataya. Pero kinakailangan mag-post sila ng bond. So mga kapatid, may pera, naapektuhan sila. At itong mga taong ito at sila'y pinalaya din. Ito po ang epekto ng spiritual jealousy. Alam nyo mga kapatiran, matindi po ang jealousy. Napaka-powerful po niyan. Huwag niyong mamaliitin yan. Yan man ay physical, mental, intellectual jealousy, mga kapatid. Ayan po'y napakasama. Alam nyo, ang maganda lang na jealousy, yung spiritual jealousy. Example, nakita ko na ginagamit ka ni Lord, naiinggit ako sa'yo. Halimbawa, nakita ko ang init-init ng iyong prayer life, naiinggit ako sa iyo. Halimbawa, marami kang naaakay sa simbahan natin o sa church, naiinggit ako sa iyo. Yan ang mga banal na pagkainggit, mga kapatid. Talagang dapat lang na magkaroon tayo ng ganyang klase ng jealousy, mga kapatid. Napakaganda po niyan. Para tayo ay patuloy na mag-aspire na magamit ng ating Panginoon. How will I summarize this? Ganito po ang aking summarization. We want to see vast conversion of people to Christianity. Yes, of course. Ako po, I for one, gusto ko pong makakita ng vast conversion. I'm sure kahit na ikaw, gusto mong maraming makakilala kay Jesus Christ because Jesus Christ is what? Is the hope of this nation, of everyone. However, we need to be warned that in this passage, it results in an organized persecution. Pero mga kapatid, kung gusto nating makakita ng vast conversion, ay meron pala yung resulta. Ano nga po yun? Yun nga po, mga kapatid, nagkakaroon ng mga tao ng organized na pag-uusig laban sa atin. Nagkakampi-kampi po sila, inuusig tayo. At minsan, to the point of pinag-iinitan tayo. And to the point, siguro sa huling panahon, papatayin pa ho tayo. At gagamitin nila ang batas laban sa atin, mga kapatid. Pero sabi ko nga dito sa aking summary, bagamat ito ang tunay na larawan, may conversion at persecution, merong blessing and trials, but let us preach Jesus Christ anyway. Patuloy pa rin tayong mangaral. In fact, let us minister consistently and hit hard the word through the power of the gospel of Jesus Christ. So mga kapatid, bagamat ang bawat blessing ay may trial, bawat conversion ay may persecution, ay mangaral pa rin tayo. Hindi tayo pwedeng tumigil dahil lamang sa pag-uusig na mararanasan natin. Amen? Mga kapatid, huwag titigil, huwag susuko, mga kapatid, dahil ang kagalakan natin
ay makakita tayo ng mga tao, babae at lalaki, na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Amen? At nararanasan nila si Jesus Christ, mga kapatid. Hindi tayo papatigilin ng mga pag-uusig na ito. So ngayong gabi, ang aking mga reseta, pakinggan nyo po bilang spiritual na doctor, ano ang aking maisasuggest. Number 1, you pray this. Ang ganda po nito, you pray this. Lord, may I experience also the power of the gospel that I might be born again. Ala, grabe po yan. Yan ang gusto kong gawin mo. Yan ang iyong panalangin ngayong gabi na sana maranasan mo yung dunamis, yung dynamite, yung power ng gospel. Alam nyo mga kapatid, si Pablo, tingnan nyo po yung mga nakakilala. Ang sabi ng verse 4, mga Hudyo. Okay, number 2, large number of God-fearing Greeks. Wow! And number 3 sa ating listahan, prominent women. Wow! Ngayon mga kapatid, kung yung mga European na tao ay nakakilala, na-convince at talagang na-born again, ay dapat din tayong mag-pray na sana Lord ay maranasan ko rin ang power of the gospel. Especially itong sinasabi ni Pastor Jim. Alam nyo kapatid, wag po kayong wag pong religion ang pagtiwalaan nyo. Wag pong religion, wag santo, wag Diyos-Diyusan. Okay po, wag mga rebulto, wag po, kundi yung Jesus Christ, yung power, yung gospel ni Jesus Christ, dahil nandun ang power. Kasi pag nagkamali ka ng lapit, walang mangyayari sa'yo. Lumapit ka kay Mary, wala pong mangyayari. Lumapit tayo sa mga santo, wala pong mangyayari. Lumapit tayo sa relihiyon, walang mangyayari. Okay? Pero kapag lumapit ka kay Jesus Christ at sa kanyang gospel, kagaya ng nangyari dito sa talatang 4, na sila'y na-persuade at sila'y nag-join kay Pablo, nagkaroon ng conversion, enlightenment. Mga kapatid, yan po hindi po yan pangkaraniwan. By the way, gusto kong magbigay ng isang talata mula sa Romans chapter 1 verse 16 at ganito nakasulat. I am not ashamed of the gospel, ang sabi ni Pablo. Hindi ko ikinakahiya ang gospel. Romans 1:16. Why? It is the power of God. Oliver, please. It is the power of God. Sa Romans 1:16. Wala ba? Okay, mga kapatid, babasahin ko na lang ha. Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel. Sabi ni Pablo, hindi ko kinakahiya ang gospel. Eh bakit naman, Pablo? Ito yung kapangyarihan ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan. Kaya naman pala, hindi nakakahiya ang gospel. Kasi hindi kanya ipapahiya. At hindi niya rin ipapahiya si Jesus Christ. Dahil ang gospel ay nagdadala ng kaligtasan. Anong klaseng kaligtasan? Kaligtasan ng ating kaluluwa mula sa bunganga ng impyerno. Kaligtasan ng ating kaluluwa sa kapangyarihan at penalty ng kasalanan. Eh bakit ka mahihiya? Ang nakakahiya, yung adik. Ang nakakahiya, thank you anak. Ang nakakahiya ay yung tatlo ang iyong asawa. Yun ang nakakahiya. Ang nakakahiya ay mga kapatid, ay ikaw ay mataas ang iyong pride kay Lord. Yun ang nakakahiya. Pero mga kapatid, ang gospel, ang Bible, yan po hindi nakakahiya. In fact, ito ang dapat, dito tayo totally convinced sa Bible, sa Word of God. At ito yung walang sawa nating isinasaboy sa mga tao. Dahil ang sabi dito mga kapatid, it is the power of God. Sa Greek, ang word ay dunamis. It is the power of God. Ito mabigat, that brings salvation to everyone who believes. O ayun. Bawat isang nananampalataya. Hindi mo kinakailangan sumanib sa religion. Kailangan mo lang sumampalataya sa mga talatang binabasa natin, sa mga salitang binabasa ko at ipanaliliwanag ko. Basta sabihin mo lang sa mga narinig, yes Lord, amen po, naniniwala po ako dyan. Dapat ganyan, paniniwala pananampalataya. Hindi yung kinokontra mo lahat, hindi yun pananampalataya. Yan ay trabaho ng dyablo. Hindi yan tama, mali yan. Kinokontra mo. Walang kaligtasan doon. So mga kapatid, meron kang papel dito. Dapat ikaw ay manampalataya. Kung nararamdaman mo na ang Holy Spirit ay talagang kumikilos sa puso mo, magpatianod ka lang. Okay, magpadala ka lang. Huwag kang titigas.
Dahil walang mangyayari dyan. Pride po yan. At nagbubulong ang diablo sa iyo na wag kang maniwala. Huwag kang maniwala. Huwag kang maniwala, may religion ka na. Tama na yan. Wag. Ngayong gabi, pakinggan niyo po ang turo kong ito. Pangalawa po mga kapatid, na akin pong suggestion, be an apologist like Paul and Silas. In this way, you will send the aroma of the gospel to many prominent people nationwide. It is another calling. Baka hindi kayo pastor, pero baka kayo isang apologist. Baka hindi ka giver, ikaw ay isang apologist. Baka hindi ka evangelist, baka ikaw ay isang apologist. Napakatindi po ng pinag-aralan po natin. Paano ba maging apologist, Pastor Jim? Para mag-guide tayo, basahin ko yung 1 Peter chapter 3 verse 15. Anak, meron ka ba nun? 1 Peter 3:15. Ang nakasulat po dito ay ganito, but in your hearts, revere Christ as Lord. Katakutan mo si Lord sa iyong puso. Tapos, ang sabi dyan, always be prepared. Wow, dapat lagi kang maging handa. For what? Para matulog? Hindi. To give an answer. Ayan na po yung apologist. Lagi kang maging handa na magbigay ng sagot to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. So mga kapatid, guys, focus on the word, always be prepared. Dapat lagi kang maging handa. Pastor Jim, paano ba maging handa? Di dapat lagi kang handa. Paano nga maging handa? Lagi kang makinig. Gusto mo maging handa? Ayaw mo na mag-aral. Alam nyo ba gabi-gabi kung nanonood talaga tayo at nakikinig tayo, isinasa puso natin, trust me mga kapatid, handa ka. Handa kang sumagot dahil gabi-gabi kang pinupunlaan ng Holy Spirit. Imagine gabi-gabi meron kang naririnig at nag-aaral, ikaw ay nare-rebuke, ikaw ay natututo, ikaw ay kumakain, nakakasumpong ka ng spiritual gems. I tell you, you are loaded. So, that is the way of the Holy Spirit. Sa totoo lang, parang nasa Bible school ka ng Holy Spirit gabi-gabi kapag ikaw ay nag-commit dito ng 1 oras. Grabe po ito. How to become why do we need to be an apologist? Yan ang another question natin. Ang sabi ko, learn to reason out for the gospel and I gave you the verse. Ngayon mga kapatid, ang question pa under this heading is, why do we need to be an apologist? Bakit dapat tayong maging isang apologist? Because many are looking for intelligent answers. Tingnan niyo po mga kapatid, doon sa Europe, yung pinuntahan ni Pablo and Silas and Timothy, ayan o, naging apologist po sila. Anong ginamit na word dito sa verse 2? Reason. Apologist po yan. Explaining, apology, and proving, pinatutunayan in defense of Christ. And the Bible said, they were able to give intelligent answers. In fact, the Bible said, they were persuaded and joined Paul. Malay nyo. So mga kapatid, napakagandang minis ito. Guys, another question under this heading, what is the purpose naman, Pastor Jim, of being an apologist? To persuade. To persuade. Alam nyo, may mga taong naghahanap lang ng tamang paliwanag. Who knows, baka ikaw yun. Ikaw yung magbibigay ng tamang paliwanag. Dahil habang nakikinig ka ng gospel preaching na katulad ito, nagkakaroon ka ng wisdom. Nagkakaroon ka ng mga tamang salita na magpapaliwanag. May mga tanong kasi dyan, mga kapatid, bakit hindi na kailangan ng relihiyon? Bakit hindi kailangan ng mabuting gawa? Bakit hindi kailangan ng santo? Baka ikaw ang makapagbigay ng isang intelihente at napapanahong sagot sa iyong kamag-anak, ninong o ninang, lolo o lola, kamag-anak o kasama sa opisina, o tauhan, o bossing. Who knows? God is using ordinary people like you. Si Paul and Silas ginamit, mga scholars po yan. Pero ang Diyos ay gumagamit din ng ordinaryong tao na katulad natin. Basta ikaw ay may malinis na buhay, at ikaw ay committed, decisive, palaaral, inquisitive, malayo ang iyong mararating. Wala kang pride. Malayo ang iyong mararating. Yung parang bata, sige lang Lord, tuloy lang ako Lord. Tapos prayerful ka, I trust you. Mga kapatid, trust the Lord. The Lord will use you mightily. The last but not the least, under my recommendation, let us hit hard this hopeless world through the power of the gospel. Okay. So mga kapatid, gayong nalaman natin na ang conversion ay nanganganak ng organized na persecution, huwag tayong matakot. Katunayan,
dapat pa natin ituloy ito. Dahil sa ngayon, sa loob ng halos 9 na buwan na pagtuturo natin, ay nararamdaman na ng demonyo ang sakit na ginagawa ng ating gospel sa kanyang kingdom. Dahil ang dami na pong nabuborn again, ang daming nagbabalik loob sa Diyos. Ang dami na po mga kapatid, hindi lang natin alam, pero sa akin po, bumabagsak po sa akin yung mga private messages ng mga tao. Pastor Jim, ito po. Pastor Jim, taga rito po ako. Pastor Jim, mga kapatid, ang dami na pong pinapalaya. So mga kapatid, bagamat may mga kahirapan, pinapasok din kami ng mga problema dito sa bahay, nagkakasakit ako, nagkakasakit ang mga kasama ko sa bahay, pero sige lang. Alam nyo, ng Miyerkules, mga kapatid, every part of my body is aching. Was aching. Grabe po ang sakit. Lunes, Martes, hindi ako nakapag-preach. Miyerkules ng gabi, nag-preach po ako noon. Pero grabe po, parang lahat ng, grabe po yung bunga ng sakit ko na yun, na parang matinding trangkaso na first time kong naranasan. Pero alam ko, sa aking puso't isip, yan po ay merong spiritual component. May banat dyan ng kaaway. Pero hindi po tayo nagpadaig. Nangaral po tayo ng gabi na yon at marami po ang nakarelate sa ating mensahe. So mga kapatid, ngayong gabi, napakatindi po ng aking huling recommendation. Let us hit hard this hopeless world through the power of the gospel. Hopeless na ang mundo, mga kapatid. Tingnan niyo po ngayon. Kahit sinasabi na talagang high technology na tayo, pero pati mga masasama, high technology na rin. Pero mga kapatid, despite of high technology, bakit iniisip ng Amerika, mga kapatid, na isang araw pupunta na tayo sa Venus o sa Mars? Pinag-aaralan nila yung relocation dahil akala ko ba high technology ang kailangan natin? Akala ko ba pag mayaman tayo, wala tayong problema? Akala ko ba pag puro nagsipag-aral tayo ng matataas na education, ay wala na tayong problema? Pero bakit iniisip pa rin na pupunta ang mga tao sa Mars o kaya sa Venus, doon titira at pinag-aaralan kung paano mag-relocate doon ng mga tao, mga kapatid? Kasi may problema talaga tayo dito. The fact na tayo lilipat sa ibang planeta, iniisip na may problema, hopeless. Kaya nga sa kabila ng mga high technology na to, makikita natin ang mga tao ay pasama ng pasama. High technology nga, pero high technology din ang kasamaan. Tingnan nyo po sa Amerika, sa katatapos na eleksyon, first time itong nangyari sa aking pagkakaalam, na nagkaroon ng matinding dayaan daw, sabi nila. So mga kapatiran sa ating Panginoon, wala na po tayong ibang lalapitan ngayon kundi ang ating Panginoon. Sa totoo lang, ang sanlibutan ito ay nakadesign sa kaguluhan, naka-reserve sa apoy, naka-reserve sa corruption. Wala pong pag-asa dito. Kaya nga mga kapatid, instead na tayo ay umatras, ilaban na po natin ang gospel ng patayan. Ilaban na po natin ang kausa ni Jesus Christ habang tayo may buhay. So mga kapatid, sana po may natutunan tayo tonight. Magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay naipasok natin sa puso natin ang mga salita ng Diyos. Kasi sayang naman kung walang nangyari ngayong gabi at kung wala ka natutunan at hindi ka na-challenge. Kaya ngayong gabi mga kapatid, mag-pray po tayo ng prayer of repentance. O kaya prayer of accepting the Lord Jesus Christ. O kaya kung kayo po ay nanghihina, prayer ng kalakasan, mga kapatiran. So mga kapatid, samahan niyo po ako sa ating pong prayer time. Salamat po kay Lord, Heavenly Father. Salamat sa inyo pong ginawa ngayong gabi. Salamat po sa inyong matatapang na mensahe. Salamat po sa mga radikal na illustration at mga radikal na salita upang kami po ay matawag ang aming pong pansin at makakilala sa inyo, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po ang mga humihingi ng tawad ngayong gabi, kasabay ko sa prayer na ito, at dalangin ko po yung mahina, ay na umaamin na siya ay mahina, ay palakasin niyo po. Kung may mga nakikinig sa akin ngayong gabi na dala-dala po nila ang malalaking kasalanan, kagaya ng kasinungalingan, ng pride, ng adultery, ng mga sugal, at ng mga pandadaya, at mga illegal activities, Panginoon, anuman ang mga kasalanan po namin sa gabing ito na kasama ko sa broadcast na ito, patawarin niyo po kami sa pangalan po ni Jesus Christ. At kami po'y nanunumbalik sa iyo at tinatanggap ka namin sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Mga kapatiran, sumati ng Ama, ang Anak,
at ang banal na Espiritu, ngayon, bukas at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po sa ating Panginoon at ngayong gabi nagkaroon tayo ng 169 shares. Wow, ang dami-dami po nito. Ang daming narating po nito. Siguro global talaga ito mga kapatid. At 140 active viewers. Salamat City Bible Church sa inyo pong pakikipag-cooperate. Salamat din sa mga bago nating kasama sa adhikain na ito na may kalat ang gospel sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Dami-dami ko pong nababalitaan. Dating naging guest lang po natin, ngayon po ay nag-share na rin online, naggumagawa na rin ng watch party. May mga nagpaalam na po sa mga gumagawa ng watch party sa amin. Bakit? Sapagkat sila din daw po ay magwa-watch party na din. Marami na po mga kapatid, nakakatuwa. Hindi pwedeng tigilan ito dahil kumbaga na-hit na po natin yung nerve. Alam nyo mga kapatid, ang target po ni Pastor Jim ay yung critical mass. Ang dami, yung critical mass, yung mga tao na talagang napakarami na natutulog. Yan po ang gigisingin po ng Holy Spirit. Salamat po kay Lord. Ngayong gabi, nais ko pong sabihin lang na patuloy nyo pong suporta ng ating Stretch Ministry. Praise God po. Lumalakas po ang ating pong grupo sa Stretch Ministry. Thank you thank you Teacher Rose. Okay, at nawa bigyan ka pa ng mga faithful na mga workers natin diyan sa departamentong 'yan. Ganun din, salamat po sa ating Beyond Ministry, ang naging listeners po ng atin pong viewers nung ito pong last Saturday, napakarami po. Less than 1,000 na yata ang viewers nitong Beyond Ministry. Tama ba, anak? Yes. So, praise God mga kapatid. Ang dami na pong kabataan na sumusunod dito. At yan po ang target natin, kabataan. Kasi talagang sila po yung future leaders ng ating future generation. Kaya nga, malaki po ang ini-invest namin na oras at pera sa mga kabataan na ito mga kapatid. Okay, kung kayo po'y baguhan at ngayon lang kayo nakapakinig o lately lang at hindi ka pa nangangarap ka na magamit ka ni Jesus Christ sa ubasan at marami tayong makaakay ka ng tao kay Jesus Christ pero kulang ka ng training, narito ang pag-aaral, mag-enroll ka sa aming online Bible study. At tinatawag po namin itong online evangelistic Bible study. Ito po ay isang organisadong pag-aaral. Meron po kaming mga pagtuturo sa inyo na pang basic lang muna, pataas po ng pataas. Pero magsimula ka sa grade 1, okay? Yan po ay kailangan. Please register yourself. Okay po, nasa YouTube ko na po, sa aking YouTube channel, ang aking pong message noong Biyernes po, pinamagatan ko po na The Synopsis. Okay po, nung linggo po ay nag-online na po ako sa aking pong preaching last Sunday at nasa YouTube ko na rin, nasa Facebook ko na po yan sa aking wall at sana po ay kung hindi nyo po napakinggan ay pakinggan nyo po. Malaking bagay din po yung turo ko kahapon na may kinalaman sa mensahe ng tunay na Pasko. Yan po yung aking first message na may kinalaman po sa Pasko. Salamat po kay Lord. At hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Salamat po. At 9:01 na po. Lumampas po ako ng 1 minuto. At wala po namang kwenta po yan dahil ang oras po ay para sa ating Panginoon. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Good night po. Mag-message po kayo sa akin kung may mga questions. Let me know. Kung may mga Thanksgiving, let me know through chat. If you have reflection, let me know. At yung mga magagandang reflection, binabasa ko po yan within the week. So good night mga kapatid. See you tomorrow night kung buhay pa po tayo. God bless. At pagpalain kayo ng ating Panginoon. Shalom!